Welcome sa Pinoy Storylines. Ang kwentong ating papanoorin ay pinamagatang The Untouchable. Isang gabi sa Paris, si Dries ay nagmamaneho kay Philippe, ang kanyang amo, sa buong lungsod. Nang maging sobrang nakakaboring ang paghihintay sa traffic, si Dries ay lumampas sa limitasyon ng bilis at nagsimulang magmaneho ng mabilis. Nagdulot ito ng pang-uusig ng pulisya, at si Dries ay tumaya ng €100 na kaya niyang mawala sa kanila. Ngunit pagkatapos nilang dumaan sa ilalim ng isang tulay, nahuli sila ng mga pulis. Hindi naman mukhang nababahala si Dries. Tumaya siya ng €200 na makakakuha siya ng escort. Pinatigil siya ng mga pulis at nagsimulang mag-arte na nagmumukhang na-offend at sinasabi na hindi makagalaw si Philippe at dinala siya sa ospital. Nakahanap ng patunay ang mga opisyal nang makita nila ang wheelchair sa truck, at nang lumapit sila kay Philippe, nakita nilang siya ay nangingisay na isang palabas din. Dahil ito ay isang emergency, pinatawad siya ng mga pulis sa paglabag sa speed limit at nag-alok na maging escort sa daan papunta sa ospital. Nangako si Dries na siya ang bahala at pinaalis sila bago pa man makita ng mga staff ng ospital. Si Philippe at ang kanyang assistant na si Magali ay nag-i-interview para makahanap ng bagong tagapag-alaga para sa kanya, ngunit hindi maganda ang takbo. Dahil lahat ng aplikante ay may mga karaniwang o awkward na sagot, ngunit bigla silang nagulat nang sumugod si Dries na hindi alintana na hindi pa naman niya oras. Dahil gusto lang niyang magkaroon ng mga papeles na pipirmahan na nagsasabing hindi siya kukunin para makuha ang unemployment benefits. Siya ay tuwirin at medyo bastos kahit pa nagpapakita ng interes kay Magali. Bumalik si Dries sa kanyang bahay sa isang simple na lugar at sinubukang maligo habang sinisigawan siya ng kanyang mga kapatid na nagagawa lamang niyang matapos sa tulong ng kanyang kapatid na si Mina. Habang naghihintay sa pagdating ng kanilang ina, tiningnan niya ang bintana at napansin ang kanyang kapatid na si Adama na bumaba mula sa isang kaina-hinalang sasakyan. Nang pumasok ang bata sa apartment, sinabi lang niyang nasa paaralan siya at umalis muli pagkatapos kunin ang kanyang bag, na nagdulot kay Dries na mas sigurado na may tinatago siya. Sa gabi, dumating ang kanilang ina at binigyan siya ng Fabergé egg na ninakaw niya at sinabi sa kanya na nagbakasyon siya nang tanungin siya. Hindi siya masaya na makita siya dahil nawala siya ng 6 na buwan at ngayon ay bigla na lang nagpakita na parang ang kanilang tahanan ay isang hotel. Itinapon siya at sinabing huwag nang bumalik. Nagpalipas ng gabi si Dries na naninigarilyo at kumakain ng merienda kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan, bumalik si Dries sa bahay ni Philippe at tinanggap siya ng housekeeper na si Yvonne na ipinakita sa kanya ang lugar at sinabi ang tungkol sa araw-araw na gawain ni Philippe. Hindi mapigilan ni Dries ang pagtitig sa bathtub bago siya dinala upang makita si Philippe na nag-aalok ng pinirmahang papel. Tinanggap ni Dries ang 1-month trial at sinabi ni Philippe na tumaya siya na hindi siya tatagal ng 2 linggo. Matapos dalhin ang kanyang mga gamit sa kanyang silid, tinuruan si Dries kung paano alagaan si Philippe, kung paano ilipat siya sa wheelchair, kung paano tumulong sa pagligo at pagpapalit ng damit. Nagiging awkward ang mga bagay nang matuklasan ni Dries na kailangan niyang magsuot ng mataas na medyas at kahit linisin ang kanyang puwit pagkatapos gumamit ng banyo si Philippe. Mamaya sa gabi, habang siya ay nag-e-enjoy ng merienda sa bubong, siya ay tinagilid ng anak ni Philippe na si Elisa, at ang kanyang kasintahan na si Bastien. Pinatalsik niya silang dalawa pagkatapos tumangging ibahagi ang kanyang beer. Agad na nasanay si Dries sa araw-araw na routine kasama si Philippe kahit na sa simula ay may ilang pagkakamali na natutunan niya tulad ng pagpapasa ng telepono kay Philippe sa halip na ilagay ito sa kanyang tainga o pagkakalimot sa baby monitor habang naliligo. Natutunan din niyang i-organize ang kanyang mail sa iba't ibang folder. Karamihan sa mga liham ay binubuksan niya para kay Philippe, ngunit may mga serye ng mga pribadong liham na hindi niya pinapayagang tingnan. Hindi lahat ng ito ay trabaho sa bagong buhay na ito. Sinisiguro pa rin ni Dries na mag-enjoy. Patuloy niyang sinusubukan na manligaw kay Magali na walang resulta. Isang umaga, pagkatapos na dumating si Yvonne sa kanyang silid, natagpuan niya ang ilang mga mapanganib na armas sa kanyang bag, ngunit hindi pa siya nagkomento tungkol dito. Ang trabaho ni Dries sa araw na iyon ay ang magmaneho kay Philippe, ngunit tumanggi siyang ilagay siya sa likod ng van, kaya't sa halip ay dinala siya sa isa sa mga mag-agarang sasakyan. Si Philippe, na sa simula ay iniisip na hindi ito angkop at sinasabi na dapat maging praktikal, ay agad na naging excited sa ideya nang subukan nilang umalis ng gusali. May isang kapitbahay na nakaparada sa kanilang entrada. Hindi nag-aksaya ng oras si Dries at hinabol ang lalaki. Na-impress si Philippe sa kanyang mga aksyon, ngunit si Yvonne ay hindi pumayag. Pumunta ang magkapareha sa isang museo. Plano ni Philippe na bumili ng isang piraso ng sining na itinuturing ni Dries na hindi sulit ang pera. Pagkatapos, nakipagkita si Philippe sa isang kamag-anak na nagsabi sa kanya na nag-aalala ang lahat tungkol kay Dries. Natuklasan din na mayroon siyang criminal record, ngunit hindi alintana ni Philippe. Pinahahalagahan niya si Dries dahil hindi nag-aalinlangan na makipagbiruan sa kanya. Pagkatapos ng isa pang nabigong pagtatangkang manligaw kay Magali, kumain ng hapunan si Dries kasama si Yvonne habang nakikinig si Philippe na nagdidictate ng liham para kay Magali. Ipinapalagay na ito ay isang pribadong pag-uusap. Pinatay ni Yvonne ang baby monitor at nagpatuloy na ipaliwanag ang nangyayari. Si Philippe ay may penpal na isang babae na tinatawag na Eleanor. Iyon ang mga liham na hindi pinapayagan ni Philippe na buksan ni Dries. Sa usaping pag-ibig,
tinukso ni Dries si Ivan para sa mga tingin ng hardinero sa kanya sa lahat ng oras bago matulog. Nagsusubok siyang matulog nang marinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa baby monitor, kaya't pumunta siya sa kwarto ni Philip at mahinahong tinutulungan siya sa atake gamit ang mga nakapapawi na salita at basa na tela para panasan ang kanyang mukha, nagsasabing kailangan niya ng hangin. Nang pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Dries, inilalagay niya si Philip sa wheelchair. Dinadala siya para maglakad-lakad sa tabi ng ilog. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Philip ang Paris sa gabi sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay mas relaxed siya. Ipinaliwanag niya kay Dries na minsan ay nararanasan niya ang phantom pain. Nang makita nila ang ilang mga babae na dumaan, ikinukwento rin ni Philip na hindi na siya makapagbigay kasiyahan sa isang babae dahil sa kanyang sitwasyon, ngunit maaari pa rin niyang maranasan ang kasiyahan kapag minamasahe ang kanyang mga tainga dahil sa mga sensitibong bahagi. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan nagbibiroan habang nagsasaluhan ng pagkain at nagpasya si Philip na ibahagi pa ang kanyang kwento. Nakilala niya ang kanyang asawa noong sila ay mga estudyante at hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang kasal, siya ay nagkaroon ng 5 miscarriage at na-diagnose na may hindi magamot. Dito nila inampon si Elisa. Nagustuhan ni Philip ang mga kompetisyon, extreme sports at bilis at nagbigay sa kanya ng paraglider nito. Sa isang session ng paragliding, nagkaroon ng masamang panahon na nagdulot ng pagbagsak at pagkabasag ng kanyang vertebrae. Pagkatapos ng higit pang pagbibiro, naalala ni Philip ang petsa at napagtanto na nakapasa na si Dries sa kanyang isang buwang pagsubok. Ngunit kailangan niyang simulan sa pagbalik ng Fabergé egg na kanyang ninakaw dahil ito ay regalo mula sa kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta si Dries upang makipag-usap kay Nina nang siya ay umaalis mula sa paaralan na medyo na-offend dahil hindi siya sumasagot sa kanyang mga mensahe maliban sa paghingi sa kanya na hanapin ang itlog. Pagkatapos, binisita niya si Adama, na umamin na nahuli siyang may 30 gramo sa kanya. Gustong dalhin siya ni Dries sa tanghalian, ngunit tumanggi si Adama at sa halip ay pumasok sa parehong kaina-hinalang sasakyan mula noong una. Pagkaraan, pinapayagan si Dries na naroroon habang dinidikta ni Philip ang kanyang liham para kay Eleanor. Iniisip niyang ang purplish na prosa ay napaka-boring at dapat mas direkta si Philip. Naguguluhan din siya nang marinig na ito ay nagpapatuloy na ng 6 na buwan at hindi pa nila nagpalitan ng mga larawan. Nang makita niya ang numero ng telepono ni Eleanor sa isa sa mga liham, tinawagan siya. Pinipilit si Philip na kunin ang telepono at makipag-usap sa kanya sa labas ng nakasulat na salita. Napakaayos ng kanilang pag-uusap, kaya't si Philip ay nasa telepono sa kanya palagi, kahit bago sila pumunta sa opera, kung saan natawa si Dries at pinagtatawanan ang mga costume. Kinabukasan, pinakikiusapan ni Dries si Philip na pumayag na magpalitan ng mga larawan kay Eleanor at pinili ang isa sa kanya na nasa wheelchair. Pagkatapos, habang siya ay nagpipinta, biglang pumasok si Elisa sa kanyang kwarto upang humingi ng sigarilyo. Itinulak niya siya palabas bago pumunta kay Philip, na kasalukuyang humihiling kay Ivan na palitan ang napiling larawan ng isa sa kanya noong hindi pa siya quadriplegic. Itinatago ni Ivan ang larawan sa loob ng escort file bago pumasok si Dries na nagrereklamo tungkol kay Elisa at sinasabing kailangan niyang disiplinahin siya, isang bagay na sinasang ayunan ni Ivan. Pumayag si Philip na makipag-usap sa kanya, ngunit labis siyang nagulat ng eye drop ni Dries na siya ay nagpipinta. Patuloy ang mga araw, at ang pagkakaibigan sa pagitan ni Philip at Dries ay patuloy na lumalago. Dinala siya ni Dries upang maglaro sa niebe at isinama siya kapag siya ay naglalakbay. Binigyan siya ni Philip ng kanyang unang suot at sinermonan ang kanyang anak na babae habang si Dries ay nakikinig sa kanya sa pamamagitan ng baby monitor. Kapag natapos ni Dries ang kanyang unang pinta, ipinakita niya ito kay Magali, na sinampal siya nang subukan niyang halikan siya. Ngunit nagustuhan ito ni Philip at nangako na susubukan niyang ibenta ito. Magandang oras ang kanilang pinagsaluhan. Tinatangkilik ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng mas mabilis na kotse, pagbabahagi ng mga joints, at maging ang pag-hire ng escorts ng magkasama. Pagdating ng kaarawan ni Philip, hindi siya masyadong excited dito. Taon-taon, nagpapanggap siyang nagulat na nagkakaroon sila ng party at kailangan niyang makipagkita sa lahat ng mga kamag-anak na dumarating lamang upang tingnan siya sa petsang iyon upang suriin kung siya ay buhay pa. Sinasabi ni Philip na ito ay magiging medyo boring. Habang siya at ang mga bisita ay nagtatamasa ng ilang live classical music, hinahanap ni Dries si Elisa, na umiiyak sa kanyang kwarto pagkatapos uminom ng ilan sa mga gamot ni Ivan. Ang dahilan ng kanyang kalungkutan ay dahil nakipaghiwalay sa kanya si Bastian at tinawag siyang tart, kaya't humihingi siya kay Dries na makipag-usap sa bata na tinanggap niyang gawin para sa isang presyo. Samantala, ipinapakita ni Philip ang pinta ni Dries sa kanyang kamag-anak at nagawang kumbinsihin siya na bilhin ito para sa €11,000. Bumalik si Dries sa dining room at nakipag-chat kay Ivan, na nagsabi sa kanya na si Magali ay may relasyon sa isang taong pinangalanang Fred, ngunit ang mga bagay ay medyo magulo sa ngayon, na nagbibigay kay Dries ng pag-asa. Habang ang party ay nagsisimulang hamupa, pinapakinggan ni Philip si Dries ng ilan sa mga pinakamahalagang kanta sa kasaysayan ng classical music, ngunit maaari lamang siyang magbiro bilang tugon. Pagkatapos ng banda, kinuha niya ang kanyang iPod at pinatugtog ang Boogie Wonderland na tinatangkilik ni Philip. Pagkatapos, habang nilalagay si Philip sa kama, binuksan
ni Dries ang pinakabagong liham mula kay Eleanor. Nag-send siya ng kanyang larawan na nagpapakita na siya ay maganda at sinasabi na dapat silang magkita sa susunod na linggo kapag siya ay bumisita sa Paris. Pagdating ng araw ng kanilang date, pinili ni Ivan at Dries ang tamang damit para kay Philip at dahil si Ivan ang magdadala kay Philip sa date, ginamit ni Dries ang kanyang araw ng pahinga upang bisitahin si Bastian at nagbanta hanggang ang bata ay pumayag na humingi ng tawad kay Elisa at magdala sa kanya ng croissants araw-araw. Humingi rin siya sa kanya na ayusin ang kanyang buhok. Pagkatapos, binisita niya ang kanyang ina sa trabaho, ngunit tanging pagmamasid lamang mula sa malayo. Sa restaurant, naghihintay sina Ivan at Philip para kay Eleanor na labis na late. Pagkatapos ng isang oras na paghihintay, sumuko si Philip, tinawagan si Dries upang humiling na dalhin siya palayo at umalis mula sa restaurant nang hindi napapansin na dumating si Eleanor sa parehong oras. Sa gabing iyon, dinala ni Philip si Dries sa kanyang pribadong eroplano at ibinigay sa kanya ang pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng larawan. Nakarating sila sa kanayunan kinabukasan ng umaga at nagpasya si Philip na mag-paraglide na isinama rin si Dries. Ayaw ni Dries ng kahit ano tungkol dito, ngunit pagkatapos magpanik sa simula, nagtapos siyang mag-enjoy sa karanasang iyon. Nang bumalik sila sa bahay, nandoon si Adama na naghihintay kay Dries at nasermonan nang makita ang mga sugat sa kanyang mukha. Hindi pa rin nagsasabi si Adama kay Dries kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay, kaya pinapaghintay siya sa kanyang kwarto habang tinatawagan ni Dries si Mina upang ipaalam sa kanya na huwag mag-alala at pumunta sa paglalagay ng tulog kay Philip. Ngunit hindi pa rin makatulog si Philip pagkatapos napatagilid si Dries sa isang pintura kasama siya. Tinanong siya ni Philip tungkol sa kanyang pamilya. Lumalabas na si Adama ay teknikal na hindi niya tunay na kapatid at ang kanyang mga magulang ay hindi talaga ang kanyang mga magulang. Sila ay kanyang tiyahin at tiyuhin. Kinuha siya mula sa Senegal nang siya ay 8 at ang tunay niyang pangalan ay Bakary Bassari, ngunit dahil sa marami pang mga bata na may ganoong pangalan, tinawag siya na Idris at naging Dries iyon. Isang araw, sa himala ay nagkaroon ng kakayahang magbuntis ang kanyang tiyahin at pagkatapos mamatay ang kanyang tiyuhin, may mga ibang lalaki at mas marami pang mga bata. Sa parehong paraan na nakipag-usap si Dries tungkol kay Elisa, itinuro ni Philip na kailangan ng disiplina si Adama, kaya pinatalsik niya si Dries upang makasama siya sa kanyang pamilya dahil hindi niya kayang ilaan ang buong buhay niya sa pag-aalaga ng isang matandang lalaki. Kinabukasan, pagkatapos dalhin ni Bastian ang kanyang pang-araw-araw na croissant na may bagong gupit, iniimpake ni Dries ang kanyang mga bag at naghanda na umalis. Dumating si Magali upang magpaalam, at nang sinubukan ni Dries na makipaglandian sa kanya ng huling pagkakataon, ipinakilala siya ni Magali sa kanyang kapareha na si Fred, na pinaikli mula sa Frederick. Lumalabas na hindi interesado si Magali sa mga lalaki, at nagbigay siya kaagad. Sa kanyang paglabas ng bahay, ibinalik niya ang baby monitor kay Ivan at tinukso siya dahil sa pagkakakwento niya tungkol kay Magali para magulo siya. Bilang kapalit, ibinigay sa kanya ni Ivan ang file ng escort na sinimulan niya, at nadismaya siya nang malaman na ang larawan na pinili niya ay nakatago doon. Itinapon ni Dries ang file, ngunit itinago niya ang larawan para sa kanyang sarili. Nang makalabas, muli niyang natagpuan ang isang sasakyan na nakaharang sa entrance, kaya humiling siyang umalis kahit na hindi na siya nagtatrabaho doon. Nang tawagin siya ni Adama dahil dito, sinabi ni Dries na ito ay prinsipyo. Ilang oras pagkatapos, nagpunta ang dalawang magkakapatid upang sunduin ang kanilang ina sa istasyon habang sa bahay. Si Philip ay nagkakaroon ng kanyang unang hapunan kasama ang kanyang bagong tagapag-alaga, na makitid at nakakainis, at nagpasya si Philip na umalis nang hindi man lang kumain. Dahil si Ivan ay nasa date kasama ang hardinero, walang nandyan upang magalit sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nakipag-hangout siya sa kanyang mga lumang kaibigan muli at sinabi sa mga lalaki mula sa nakakasuspetsyang sasakyan na huwag nang istorbohin si Adama. Nang pumunta siya sa isang panayam na wala siyang sapat na karanasan, nakumbinsi niya ang employer sa pamamagitan ng pagtawag sa sarili niyang pragmatic at paggamit ng lahat ng kaalaman sa sining na nakuha niya habang nagtatrabaho kay Philip. Ito ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang driver. Patuloy na hindi gusto ni Philip ang kanyang bagong tagapag-alaga at palaging nagiging masungit. Isang gabi, tumanggi siya sa sinuman sa bahay na tulungan siya sa kanyang phantom pain, kaya tinawagan ni Ivan si Dries at humiling sa kanya na pumunta. Doon nila natagpuan ang kanilang sarili sa sitwasyon mula sa simula, na may mga pulis na humahabol sa kanila muna at nag-escort sa kanila papunta sa ospital. Pagkatapos ng maliit na pakikipagsapalaran na iyon, dinala ni Dries si Philip sa baybayin, at ang tanawin ng dagat ay nakatulong kay Philip na hamupa. Pagkaraan ng ilang sandali, inalagaan ni Dries ang mahahabang balbas ni Philip bago siya dalhin sa isang restaurant para sa tanghalian, ngunit hindi siya nagtagal dahil may ibang tao na makakasama kay Philip ngayon. Binigyan siya ni Dries ng swerte at sa wakas ay ibinigay sa kanya ang itlog bago umalis at nagsimulang mag-alala si Philip tungkol sa pagiging mag-isa hanggang makita niya kung sino ang kanyang date, si Eleanor, na nasiyahan na makita siya. At dito na nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell. Maraming salamat.